Nandito pa po tayo sa mundo na merong mga kasalanan at natetempt ang mga Kristiyano. Kung makapag-commit po tayo ng kasalanan at wala tayong conviction sa mga bagay na nagawa natin, ito ay sign na tayo ay hindi tuluyang nabago. Wala ka ng konsensyang gumawa ng kasalanan. No conviction of the Holy Spirit. Kasi kung ikaw ay totoong na born again, ang puso natin ay laging kino-convict ng Holy Spirit na hindi gawin yung mga bagay na nagagawa natin noon. John 6 verse 6, pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. Ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. It means, when we commit lust, anger, lie, and other kind of sin, the Holy Spirit tugs on our heart. Ito ang pangungusap ng Banal na Espiritu. Pinapaalala niya sa atin kung sino tayo sa harapan ng Diyos at ano ang buhay na dapat nating talikuran. Mga bagay na hindi na dapat nating ginagawa at mga bagay na ipupursuna natin ngayong nakakilala na tayo kay Lord. Walang level ng faith ang makakapag-alis sa atin sa temptation. Walang level of faith ang makakapag-endure sa atin sa kasalanan. Tangi ang Panginoon lang at gabay ng Banal na Espiritu ang makakatulong sa atin para tayo makapanagumpay sa paggawa ng kasalanan. At once na nakagawa ka ng kasalanan, kahit Christian ka na, without remorse, without desire na magbago, ito ay sign na hindi ka na born again. Nung nagkasala si David, create in me a clean heart. Dahil ang born again heart hates sin because it grieves God. Lagi tayong tinutulak nito para magrepent. Lagi tayong tinutulak nito para magbago. Ito ang puso ng isang Kristiyano. Pero kung nakakagawa ka ng kasalanan at walang conviction, walang remorse and desire na magbago, it's a red flag.